Mga kababayan, mas mainam po sana, tingnan po natin kung ano ang ginagawa ng administrasyon ngayon. Kung ito ba ay nasa ilalim ng mabuting pamamahala. Ang good governance. Kailangan po natin sa lahat ng leader ay mayroong ginagampanan nila ang good governance, ang mabuting pamamahala. May 10 characteristics po ang good governance. Unang-una po ay dapat ang good governance o ang mabuting pamamahala ay maka-Diyos. Si Marcos ba ay maka-Diyos? Hindi! Mali! Ang Diyos ni Marcos ay pera! Pera! Pangalawa, dapat ang mabuting pamamahala ay responsive o tumutugon sa pangangailangan. Bumaha sa Metro Manila, saan sila namigay ng ayuda? Sa Davao. Hindi po ba? Tingnan niyo, responsive po ba yun? Ang pangatlo, ay dapat epektibo, mabisa, o efficient. Ano po ang ginagawa nila? Hayaan muna, ano sabi ni Marcos? Hayaan muna lumipas ang bagyo o lindol at saka tayo pumunta. Imagine, ganun po ba ang kailangan nating leader? Masyadong reactive. Ang susunod po ay tinatawag nating transparency. Dapat po yung matutukoy. Ano po ang ginawa nila? Itong korupsyon pong ito. Kaya po hirap na matukoy. Iyang mga politiko ay dapat, kasi po ay wala pong paper trail. Puro cash po ang kanilang tinatanggap at meron po silang bagman. Hindi po ba? Ang susunod po ay dapat may pananagutan. Kanina pong umaga, ang isa ko pong lugar ay nanakawan. At nahuli po yung magnanakaw, yung pobreng magnanakaw. Alam po ba nyo ang kanyang ninakaw nung tingnan ko yung bag? Circuit breaker lang po at saka emergency light. Nung dalhin ko po sa barangay, nagdalawang isip po ako nung maikukulong na. Bakit po? Ito po ang pobreng magnanakaw. Isang maliit lang ang ninakaw, circuit breaker at saka emergency light ay makukulong agad. Samantalang yung trilyon magnanakaw sa gobyerno ay nakakalaya pa at nagpapasaya. Di ba ba? Kaya po ang hustisya sa atin ay para sa mayaman, makapangyarihan lang. Tayo pong mga ordinaryong Pilipino, huwag na po tayong umasa sa hustisya. Lalo na po nung sabihin sa Senado na they can bend the law, pwede nilang baluktutin ang batas. Tingnan po ninyo ang mga sinasabi ng ating mga leader. Ang susunod po ay dapat mayroong core values oriented. Meron pong pagpapahalaga. Ano po ang pagpapahalaga ng mga namumuno sa atin ngayon? Kundi alin? Yung kanilang bulsa. Hindi po ba? Napakasama na po ang nangyayari. Masyado na pong ganapak at makakapal ang muka ng ating mga leader. Yung mga congressman na hindi naman kasama sa korupsyon, at kung ikaw ay walang kibo at hinahayaan mo lang, kasama ka rin sa korupsyon. Katulad natin na bobotante na ang binoto natin ay yung mga iyan na politiko, kasama rin tayo sa korupsyon. Bakit?
dahil hinayaan natin sila ay mapuwekto sa posisyon. Pambihira po sa kanila ang nakakaalam kung ano ang tunay na kahulugan ng mabuting pamamahala. Sinasabi lang po nila na nagdagampanan nila ang mabuting pamamahala, pero ang ginagawa nila ay puro masamang pamamahala. Mayroon parating pag-iimbot sa sariling interest. Kaya dapat mas mainam na po siguro na ang legislation, ang Kongreso ay i-abolish na, pati ang Senado. Bakit? Iyon po ang dahilan, yung pagsisingit nila ng budget, pinagtatalunan ng mga matatalinong mga abogado na parehas daw ang amendment sa insertion, just to justify that yung kanilang insertion is just an amendment. Ayon doon sa kanilang kapangyarihan. Malaki ang pagkakaiba ng amendment sa insertion. Ang amendment po ay yung pagbabago lang, pero hindi pagdating. Kaya po sila nagsisingit, para po ang kapakanan. At para na tinatawag nating HOP. Diyan po sa national government, trilyon na po ang nawawala. Pero kung tutuwirin natin mula sa barangay, at sa munisipyo, sa probinsya, sa rehiyon, tuwirin po natin ang mga korupsyon. Sino kaya sa 10 politiko, ilang kaya ang malinis doon? Ilan? Sa 10 politiko, sa palagay nyo, ilan ang malinis? Wala. Wala. Kaya sa susunod, huwag na tayong maging botante. Ating iboto mga putang inang pulpolitikong iyan. Wala silang gagawin kundi nakawan tayo ng nakawan. Yung buwis natin sa ating ari-arian ay hindi natin lamang kung paano natin pag-iipunan. Pero tanginang iyan, ninanakaw lang nila ang ating ibinabayad. Pag tayo ay nakakita ng hindi maganda o pagkakamali, at ikaw ay hindi mo pinansin yung kanyang ganung pagkakamali, kasama ka na doon sa nagkamali. Ang problema sa ating mga Pilipino, bawal umihi sa lansangan. May nakita ka umiihi sa pader ng iyong bahay, hindi pababayaan mo. Pero tingnan mo kung iyon ay umihi sa harapan mo, doon sa iyong bakod, tiyak pagbabawalan mo. Hindi po ba? Baguhin na po natin ang ugali natin. Sa susunod po, pag nakikita natin, winawasak ang gawa ng kalye o kalsada, magsumbong na po tayo. Dahil dito lang po sa Pilipinas, maganda pa ang konkreto, ang pavement ng kalye, binabasag na. At tanungin mo, bakit yung binabasag yan ay maganda naman? Hindi, sayang ang budget. Pagdating mo ng Baklaran, ano ka sa kabila ka? Dito lang po sa atin, ang mga proyekto ay guni-guni. Ang nakikita lang po natin sa ngayon ay iyong flood control. Isa-isahin po natin ang ahensya at nandun din po ang kurakutan. Alam ba nyo na meron na rin ghost department? Kung merong ghost project at kung merong ghost employees, meron din ghost department. Ano yung ghost department? Departamento. Pero ghost yun. Pero sinasahuran o ginagastusan. Kaya minsan
Hindi lang natin maitatakwil sa ating sarili na tayo Pilipino dahil tayo maitim, tayo manggi, maliit, talagang Pilipinong-Pilipino, Pinoy na Pinoy. Pero ang ginagawa ng ating mga politiko, ikinahihiya na tuloy natin na sabihin natin tayo ay Pilipino. Di ba ba? Pero nung nakaraang administrasyon, hindi ba taas ang ating noo at pati ang ating balikat kung tinatanong tayo ng mga dayuhan, taga saan ka, what nation? Sasabihin natin, ako'y Pilipino. Ngayon, sa ibang bansa, ang ating mga kapwa Pilipino roon, kinahihiya. So panahon na para ang dignidad natin ay iangat. Panahon na para tayo gumising. Panahon na para bigyan natin ng huwag tayong titigil hanggang hindi mananagok ang dapat managok. Sinasabi nila, sino ang mastermind ng corruption? Sino? Si Saldico ba? Si Saldico? Sino? May susunod pa. Si Romualdez. Pero mastermind. Si Marcos. Sayang. Pag sinabi kang mastermind, ikaw ay napakatalino. Pero pagka itinanong sa akin, si Marcos ba ang mastermind? Sasabihin ko, Sir, never mind. Wala po siya nito. Wala po siyang utak. Kaya mga kasama, salamat sa inyong magpagpunyagi at kailangan natin ang ganitong bagay. Tayo'y magsama-sama, maging solid po tayo. At kaya po natin paalisin si Marcos sa Malacanang. Magandang gabi po at mabuhay po ang Pilipinas. Palapakan po natin si Engineer Ed Francisco. Okay.